Nagising ka na ba ng 3 ng madaling araw? Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pangamba. Noong gabing iyon, nakahiga ako sa aming silid tulugan. Inabot ko ang aking kamay ngunit ang malamig na unan lamang ni Maria, ang aking asawa, ang aking nahawakan. Sa siwang ng manipis na kurtina, nakita ko ang kanyang anino na nakaupo sa balkonahe, yakap-yakap ang sarili at nanginginig sa matinding ginaw. Gusto ko sanang makahinga ng maluwag dahil inisip kong hindi lang siya makatulog. Ngunit nang mabilis kong kinuha ang kumot para dalhin sa kanya, napatingin ako sa sahig at nanlamig ang buo kong katawan. Sa sahig na gawa sa kahoy, mula sa pintuan hanggang sa paanan ng balkonahe, may isang basang linya ng tubig na para bang may isang taong tumayo doon at tumulo. Nanginginig ang aking kamay. Mabilis kong binuksan ang pinto. At ang nakita ko noong umagang iyon, nagsimula ang lahat sa hapunan noong gabing iyon. Dumating ang aking ate Linda mula sa probinsya, may dalang ilang huling isda para sa amin. Ang asawa ko, na likas na mabait, ay abala sa pag-aayos, paghahanda ng mesa, ngunit sa kabila nito, hindi pa rin kontento ang aking ate. Ang isda mula sa probinsya, masarap kapag sinigang na maasim. Sayang naman kung ganyan lang ang timpla. Tiningnan ko ang asawa ko, yumuko lamang siya. Alam kong masarap magluto ang asawa ko, ngunit pinili kong manahimik dahil ate ko siya at ako ang nakababatang kapatid. Ang pakikipagtalo ay magpapalala lamang ng sitwasyon. Pagkatapos kumain, pumasok sa kusina si Maria para magligpit. Ako naman ay naupo para makipag-usap sa aking ate. Kung ano-ano ang kanyang sinabi, kung paano dapat kumilos ang isang asawang babae. Sa kalagitnaan ng usapan, bigla niyang hininaan ang kanyang boses. Marco, napapansin ko na, kinukuha ng asawa mo ang pera mo at ipinapadala sa nanay niya. Buwan-buwan, palihim siyang nagpapadala. Natigilan ako. Ate, ano bang sinasabi mo? Hindi ganoong tao si Maria. Ngumisi ang aking ate. Hindi? Ano to? Kahapon, narinig ko siyang kausap sa telepono. Sabi niya, hintayin niyo lang po, Nay, pag nakaipon pa ako ng kaunti, padadalhan ko po kayo. Saan siya kukuha ng pera? Hindi ba sayo rin? Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Lumunok ako ng laway, dinagdagan pa ng ate ko. Sige, magpakabulag ka sa pagtitiwala. Ang mga babaeng galing sa hirap na nakapag-asawa ng taga Maynila, iilan lang ba ang hindi nagsasamantala para tulungan ang sarili nilang pamilya? Subukan mong tingnan ang bank account mo para malaman mo na nahimik ako. Ayaw kong maniwala, ngunit ang mga salita niya ay tumatarak sa aking isipan. Noong gabing iyon, habang nakahiga sa tabi ng aking asawa, hindi ako makatulog. Lihim kong kinuha ang aking telepono at tiningnan ang bank statement. Tila huminto ang pagtibok ng puso ko nang makita ko ang 3 money transfer. Bawat isa ay nagkakahalaga ng LM5,000, lahat ay patungo sa isang hindi pamilyar na account number. Umakyat ang dugo sa aking ulo. Humihingal ako. Totoo pala ang sinabi ng ate ko. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay sumakal sa akin. Gusto kong ihagis ang kumot, gisingin siya, at kumprontahin siya noon din. Ngunit napigilan ko ang aking sarili. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong magtanong ng maayos. Kinabukasan, habang nagsasampay ng damit si Maria sa balkonahe, lumapit ako. Sinubukan kong gawing normal ang aking boses. Mahal, may sakit ba ang nanay mo o kailangan ba nila ng pera? Nagulat ang asawa ko at namutla ang kanyang mukha. Pautal-utal siyang sumagot. Ayos lang naman po si nanay. Bakit mo natanong? Sa paraan ng pag-iwas niya sa aking tingin, muling uminit ang ulo ko. Nilakasan ko ang aking boses. Kung ganoon, para kanino ang 3 beses na transfer na nagkakahalaga ng alam 15,000 nitong nakaraang buwan? Huwag mong sabihing naipon mo yan mula sa pambili ng pagkain natin. Natigilan si Maria. Ang 2 kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa sampayan. Ang kanyang mga labi ay bumubuka ngunit walang salitang lumalabas. Sakto namang narinig kami ng ate ko mula sa baba at umakyat. Sumandal siya sa pintuan.
nakahalukip-kip, at puno ng kahulugan ang kanyang mga mata. Ang pananahimik ng aking asawa ang nagtulak sa akin sa sukdulan. Sumigaw ako. Tinatatanong kita, saan napunta ang pera na yon? Magsalita ka. Nagsimulang umiyak si Maria. Nanginginig ang kanyang boses. Gusto ko lang sanang tumulong. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, sumingit ang aking ate. Tulungan sino? Ang pamilya mo, di ba? Sinabi ko na nga ba, mga klase ng tao na sinasamantala ang pag-aasawa para lang sa pamilya nila. Ang mga salitang iyon ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy. Nawalan ako ng kontrol. Itinuro ko ang labas ng balkonahe kung saan malamig na ang simoy ng hangin ng Nobyembre. Lumabas ka diyan at mag-isip-isip ka hanggat hindi mo sinasabi ang totoo, huwag kang babalik sa loob. Nanlaki ang mga mata ni Maria sa pagkabigla, hindi makapaniwala. Namumula ang kanyang mga mata ngunit hindi na siya umiiyak. Tiningnan niya ako. Pagkatapos ay ang ate ko at nagtiim ang kanyang mga labi. Walang imik. Lumabas siya sa balkonahe. Ang salaming pinto ay malakas na sumarado. Nakatayo ako roon, nanginginig pa rin ang mga kamay. Tiningnan ko siya sa malabong salamin, nakita ko siyang napaupo, yakap ang sarili, ang kanyang maliit na likod ay nanginginig sa malamig na hangin. Lumapit ang ate ko, tinapik ang balikat ko. Kailangan mong turuan ng leksyon yan, kung hindi, lalaki ang ulo niyan. Hindi ako sumagot. Tiningnan ko ang pinto. Pagkatapos ay hinila ko ang trangka at isinusi ito hindi para buksan, kundi para ikandado ito mula sa loob. Humiga ako sa kama, nakatitig sa kisame. Nag-alas 11 na ng gabi. Madilim ang silid, tanging ang ilaw mula sa poste sa labas ang tumatagos sa siwang ng kurtina, gumuguhit ng malabong linya ng liwanag sa dingding. Nakinig ako. Isang kakaibang katahimikan, walang ingay mula sa balkonahe. Sinabi ko sa sarili ko, galit pa siguro siya. Ganyan naman ang mga babae, minsan kailangan ng panahon. Bahala na, bukas na lang. Ngunit hindi ako makatulog. Nagpagulong-gulong ako. Ang electric fan sa itaas ay umuugong. Ang mga elisi nito, na matagal nang hindi nalilinisan, ay lumilikha ng isang maliit na ingit sa bawat pag-ikot, parang isang daing. Ayaw ko sa tunog na iyon. Ngunit ngayong gabi, sinadya kong pakinggan ito para iwasang marinig ang ibang tunog. Ang tunog na pinakakinatatakutan ko sa sandaling ito, ang katahimikan mula sa balkonahe. 12:00, bumangon ako at kinuha ang baso ng tubig sa bedside table. Nanginig ang kamay ko at natapon ang kaunting tubig. Nagmura ako sa isip ko, pinunasan ang kamay sa kumot, at humiga muli ako. Pinilit kong matulog, ngunit ang isip ko ay puno ng magugulong imahe. Si Maria na nakaupo roon. Nilalamig kaya siya? O baka naman nawala na ang galit niya at nakatayo na siya sa tabi ng rehas, naghihintay na buksan ko ang pinto. Umiling ako para iwaksi ang isiping iyon. Hindi. Nilak ko ang pinto. Kung gusto niyang pumasok, kakatok siya. At wala pa akong naririnig na katok. 1 ng umaga, gising na gising pa rin ako, sanay na ang mga mata ko sa dilim. Nakikita ko ng malinaw ang bawat guhit sa kahoy na aparador sa tapat ko. Nagsimula kong bigyang pansin ang pinakamahihinang tunog. Ang pag-arangkada ng motor sa kalsada, ang tahol ng aso sa malayo, ang pagpatak ng tubig mula sa gripo sa banyo. Ngunit walang katok sa pinto. At walang anumang ingay mula sa balkonahe, isang ganap na katahimikan. Nagsimulang gumapang ang kaba sa akin, inisip ko. Madali siyang magalit, pero madali ring mawala ang galit. Karaniwan, kapag nag-aaway kami, ilang oras lang siyang magtatampo bago siya lumapit at maglalambing sa akin. Bakit ang tagal ngayon? 2:00 ng umaga. Hindi ko na matiis. Mabilis akong bumangon at binuksan ang ilaw sa tabi ng kama. Ang madilaw na liwanag na tumatama sa dingding ay lalong nagpatingkad sa kalungkutan ng silid. Tumingin ako sa pinto ng balkonahe. Ang malabong salamin ay nakasara pa rin. Ang trangka ay mahigpit pa ring nakakandado.
Ibinaling ko ang tingin sa ilalim ng pinto. Ang basa kanina ay halos tuyo na, may kaunting bahid na lang ng pamamasa. Lumunok ako. Nanunuyo ang lalamunan ko. 3 ng umaga. Tumayo ako at naglakad ng nakayapak patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ko ay nagiiwan ng marka sa malamig na sahig. Idinikit ko ang aking tainga sa salaming pinto para makinig. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Natatakot akong baka matabunan nito ang anumang ibang tunog. Ngunit wala. Wala akong narinig. Walang buntong hininga, walang hikbi, walang pagtawag sa pangalan ko tulad ng dati kapag gusto na niyang makipagbati. Bumulong ako sa siwang ng pinto. Mahal, tulog ka na ba? Katahimikan. Marahan akong kumatok ng 2 beses sa salamin. Tok-tok, katahimikan. Isang matinding panlalamig ang gumapang sa aking likuran. Nagmamadali kong binuksan ang trangka. Nanginginig ang kamay ko. Ilang segundo bago ko ito mahila. Sa wakas, bumukas ang pinto. Pumasok ang malamig na hangin. Walang tao sa balkonahe. Tumingin ako sa paligid. Mula sa isang sulok patungo sa isa pa, tanging ang mga paso ng halaman, ang sampayan na may mga damit pa, at isang maliit na basang bahagi sa sahig. Tumingala ako sa rehas. Doon, malinaw na nakabakat ang marka ng sapatos ng aking asawa, ang dulo ay nakaturo sa labas. Lumapit ako sa rehas at dumungaw. Ang kalye ay tahimik sa ilalim ng madilaw na ilaw. Sa ilalim ng puno ng nara sa gilid ng kalsada, may isang tumpok ng puting bagay. Hindi ko makita ng malinaw at hindi ko rin nais na tingnang mabuti. Nakatayo ako roon, ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa malamig na rehas, ang mga kuko ko ay bumaon sa nagbabalat na pintura. Umiihip ang hangin, ginugulo ang aking buhok. Yumuko ako at tiningnan ang aking mga maruruming paa. Kung ayos lang siya, bakit siya umalis? Kung umalis siya, bakit nandito pa rin ang sapatos niya? Kung hindi siya ayos, bakit wala akong narinig na anumang ingay? Libu-libong tanong ang umiikot sa aking isipan. At higit sa lahat, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw na parang isang sumpa. Bakit ko ikinandado ang pinto? Bakit? Sumikat ang araw, ang maputing liwanag ay tumagos sa manipis na ulap, tumama sa aking pagod na mukha. Nakatayo pa rin ako roon sa loob ng 3 oras, nakasandal sa hamba ng pinto, nakatitig sa kawalan sa ibaba. Manhid ang buong katawan ko, nanlalamig ang mga paa, ngunit hindi ako makagalaw. Natatakot ako. Natatakot ako sa sandaling kailangan kong harapin ang katotohanan. Sa wakas, nang magsimulang magliwanag ang bawat sulok ng kalye, narinig ko ang mga yabag na tumatakbo mula sa hagdanan. Ang ate ko, na walang bahid ng dugo sa mukha, ay sumugod sa itaas. Humihingal siya, magulo ang buhok, nanginginig ang kamay na nakaturo sa ibaba. Nakikita mo ba yung puting tumpok sa ilalim ng puno? Hindi ako sumagot. Tumango lang ako. Ang mga mata ko ay nakatutok pa rin doon. Lumapit ang ate ko sa rehas, nanginginig, sinusubukang tingnan ng malinaw, at bigla siyang sumigaw ng pagkalakas-lakas, tinakpan ang mukha at napaluhod sa sahig. Diyos ko po, siya yun. Hindi na niya matuloy ang sasabihin. Humagulgol na lang siya. Tila huminto ang pagtibok ng puso ko. Tiningnan ko siya, tiningnan ang nanginginig niyang kamay na nakaturo sa puno. Lumunok ako. Ang lalamunan ko ay tuyong-tuyo na parang nakalunok ako ng bubog. Ipinatong ko ang aking kamay sa rehas. Namuti ang aking mga daliri sa sobrang diin. Pumikit ako, huminga ng malalim, at pagkatapos ay iminulat ko ang aking mga mata. Kailangan kong bumaba. Kailangan kong makita mismo. Tumalikod ako at mabibigat ang mga paang pumasok sa silid. Para akong may hinihilang bato sa bawat hakbang. Inabot ko ang aking jacket na nakasabit sa ulunan ng kama, ngunit nanginginig ang kamay ko kaya nahulog ito. Ilang segundo bago ko ito napulot. Pagkatapos binuksan ko ang aparador para kunin ang susi ng pinto, ngunit nanginginig na naman ang kamay ko. Nagkalampagan ang mga susi at nahulog sa sahig. Ang tunog na iyon ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Pinulot ko ang mga susi, lumabas sa pasilyo,
Ang hagdanan ay mahaba at madilim. Dahan-dahan akong bumaba, nakahawak sa malamig na hawakan. Ang bawat hakbang ko ay nagiiwan ng basang marka ng pawis sa sahig. Pagdating sa ibaba, itinulak ko ang salaming pinto. Napakabigat nito, na para bang pinipigilan ako. Nang lumabas ako, sinalubong ako ng malamig na hangin ng umaga. Tahimik ang kalye, may iilang naglalakad para mag-ehersisyo. Nagkukumpulan sila sa isang lugar, nagbubulungan, nakaturo sa puno ng nara. Naglakad ako papunta roon. Habang papalapit, lalong bumibigat ang aking mga paa. Ang aking mga tuhod ay tila bibigay anumang oras. Nakita ko ang isang tumpok ng puting tela sa ilalim ng puno, ang damit pantulog ng asawa ko. Ang damit na suot niya kagabi. Huminto ako, nanigas ang buong katawan, tila tumigil sa pagdaloy ang dugo ko. Gusto kong pumikit ngunit ang mga mata ko ay dilat, nakatitig sa puting tela. At pagkatapos ay nakita ko ang isang kamay, isang maliit, maputlang kamay na nakausli mula sa tela. Ang mga daliri nito ay nakakapit sa mamasa-masang lupa. Sa kanyang palasingsingan, nandoon pa rin ang aming wedding ring, kumikinang sa sinag ng araw. Wala na akong maramdaman. Nakatayo lang ako roon, pinagmamasdan ang mga taong nagbubulungan habang nakatingin sa akin. May tumakbo para tumawag ng pulis, may lumapit para magtanong, pero wala akong marinig. Lahat ng tunog ay parang nabura. Tanging ang tibok ng puso ko ang naririnig ko, at sa isip ko, isang tanong ang paulit-ulit na umuulit. Bakit siya tumalon? Bakit siya tumalon? Humakbang pa ako ng ilang beses. Mas malapit, nakita ko ang kanyang mukha. Nakatagilid ito, ang kanyang buhok ay nakakalat at tumatakip sa kalahati nito. Pero kilala ko pa rin siya. Siya ang asawa ko. Nakahiga siya roon. Hindi gumagalaw. Parang isang manikang itinapon. At pagkatapos ay nakita ko ang isa pa niyang kamay, mahigpit na nakakuyom. Sa sobrang higpit, namumuti na ang kanyang mga buko. Mula sa kanyang kamao, may nakausling isang piraso ng papel, isang gusot na papel. Lumuhod ako, iniabot ang aking nanginginig na kamay para dahan-dahang buksan ang kanyang naninigas na mga daliri. Inabot ng ilang minuto bago ko nakuha ang papel. Binuksan ko ito. Isa itong piraso ng papel na pinilas mula sa isang kwaderno. May ilang linya lamang ng sulat kamay na parang isinulat ng nagmamadali. Binasa ko ito at natigilan ako. Binasa ko ulit at ulit. Ang labi ko ay gumagalaw ngunit walang boses na lumalabas. Tinawag ko ang pangalan niya. Mahal, walang sagot. Tumakbo ako. Tumakbo ako na parang baliw sa kahabaan ng kalye, isinisigaw ang pangalan niya hanggang sa mamaos ako. Maria! Nagbukasan ang mga pinto ng mga kapitbahay, lahat ng mata ay nakatuon sa akin. May sumigaw. Anong nangyari kuya? Hindi ako sumagot. Tumakbo lang ako. Ang mga paa kong nakayapak ay tumatama sa malamig na kalsada. Ang mga maliliit na bato ay tumutusok sa aking talampakan, pero wala akong maramdaman. Tinakbo ko ang bawat kalye. Tiningnan ko ang bawat puno, bawat halamanan, bawat madilim na sulok. Hinalughog ko ang mga tumpok ng basura na nagpatakbo sa mga daga. Isang matandang babae na papunta sa palengke ang tumingin sa akin, umiling at bumulong. Siguro sinapian ng batang yan. Wala akong pakialam. Gusto ko lang mahanap ang asawa ko at naalala ko ang telepono. Kinuha ko ito mula sa aking bulsa. Nanginginig ang kamay ko na halos mabitawan ko ito. Denial ko ang numero niya. Sumagot ang operator. The subscriber cannot be reached. Tinawagan ko ulit at ulit. Parehong boses pa rin ang sumasagot. Napayuko ako. Humihingal. Tumakbo ako pabalik sa bahay, umakyat sa hagdan at pumasok sa silid. Tumingin ako sa paligid. Ang mga tsinelas ng asawa ko ay maayos pa ring nakalagay sa paanan ng kama. Ang telepono niya ay nasa mesa pa rin, sa tabi ng baso ng tubig na may kalahati pang laman. Ang baterya ay mahina na. Kumikislap ang pulang ilaw. Binuksan ko ang telepono niya. May isang missed call mula sa isang hindi kilalang numero. Tumawag ng 3:17 ng umaga.
Tinawagan ko pabalik. Walang sumasagot. Ang ate ko ay umakyat mula sa baba, putlang-putla. Hinawakan niya ang kamay ko, nanginginig ang boses. Kumusta na siya? Nahanap mo na ba? Umiling ako. Ang mga mata ko ay nakatutok pa rin sa screen ng telepono. Binitawan ng ate ko ang kamay ko, umatras ng ilang hakbang at napaupo sa kama. Namumutla siya, ang labi ay gumagalaw. Diyos ko, kasalanan ko ba ito? Dahil sa bibig ko, tiningnan ko siya. Sa mga mata niya ngayon, may tunay na takot. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Itinakip niya ang kanyang kamay sa bibig, humihikbi. Kasalanan ko, kung ano-ano ang pinagsasabi ko. Inudyukan kita, ngayon. Hindi na niya matuloy ang sasabihin, napasubsob na lang siya sa kanyang nanginginig na mga kamay. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Nakatayo lang ako roon. Gulong-gulo ang isip. Isang bahagi ko ay gustong sisihin siya, ngunit isang bahagi ko rin ang nakakaalam na ang may pinakamalaking kasalanan ay ako. Ako ang nagkandado ng pinto. Bumalik ako sa mesa, kinuha ang telepono ni Maria, binuksan ko ang mga mensahe. Ang pinakabago ay isang hindi na ipadalang draft, sinimulang isulat ng 2053 ng umaga. Ang laman ay iilang salita lamang, patawad pero hindi ko na kaya. Malubha ang sakit ni nanay, kailangan ko ng pera agad pero natatakot akong malaman mo at mag-isip ka ng iba. Hindi natapos ang mensahe. Tila huminto ang puso ko. Paulit-ulit kong binasa ang mga salitang iyon na parang hindi makapaniwala. Kaya pala, ang pera ay para sa pagpapagamot ng nanay niya. Kaya pala siya nanahimik dahil natatakot siyang mag-isip ako ng masama. At ako, hindi ako nagtanong, hindi ko siya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Nakinig lang ako sa ate ko, nagalit, at pinalayas siya sa balkonahe sa gitna ng gabi. Napaluhod ako sa sahig, nanginginig ang buong katawan. Nagsimulang tumulo ang luha sa aking mga pisngi. Hindi ko inasahan na ganito ang mangyayari. Tumingala ako sa pinto ng balkonahe sa malabong salamin na ikinandado ko kagabi. Sinuntok ko ang sahig, sobrang sakit. Ako ang pinakawalang kwentang asawa, isa akong demonyo. Sakto namang tumunog ang telepono ko. Isang hindi kilalang numero. Agad kong sinagot, paos ang boses. Sa kabilang linya, isang malamig na boses ng babae ang tumugon. Excuse me, kayo po ba ang asawa ni Gnang? Maria Santos, ako po ang doktor na naka-duty sa emergency room ng Manila Provincial Hospital. Nandito po si Mrs. Santos. Pwede po ba kayong pumunta agad? Hello? Ano pong nangyari sa kanya? Ayos lang po ba siya? Sigaw ko sa telepono. Ngunit malamig lang ang sagot sa kabilang linya. Pumunta na lang po kayo sa emergency room ng ospital sa lalong madaling panahon. Tut. Tut. Naputol ang tawag. Natigilan ako. Ang telepono ay nakadikit pa rin sa aking tainga. Pinakikinggan ang walang buhay na tunog. Pagkatapos ay tumayo ako. Tumakbo ako. Tumakbo ako palabas ng silid, pababa ng hagdan. Ang mga paa kong nakayapak ay tumatama sa malamig na sahig. Sumisigaw ang ate ko sa likuran ko. Saan ka pupunta? Hindi ako sumagot. Binuksan ko ang pinto at sumakay sa motor. Susi. Nasaan ang susi? Kinapa ko ang aking mga bulsa, nanginginig. Hindi ko makita. Bumaba ako ng motor, tumakbo pabalik sa silid, hinalughog ang kumot at unan. Sa wakas, nakita ko ito sa ilalim ng kama. Yumuko ako para kunin ito. Tumama ang ulo ko sa gilid ng kama pero wala akong naramdamang sakit. Muli akong tumakbo pababa. Pinaandar ko ang motor at humarurot ito sa papalapit na liwanag ng umaga. Tahimik ang kalye, iilan lang ang naglalakad. Piniga ko ang silinyador, umugong ang makina, sinisira ang katahimikan. Red light. Hindi ako huminto. Dumiretso ako sa intersection. Sunod-sunod ang busina sa likuran ko. Wala akong pakialam. Gusto ko lang makarating agad sa ospital. Nanginginig ang kamay ko sa manibela. Ang mga daliri ko ay naninigas. Sa isip ko, libu-libong piraso ng alaala ang nagpatong-patong. Ang mukha ni Maria,
Noong lumabas siya sa balkonahe, ang huling tingin niya sa akin walang paninisi, walang galit, tanging isang malawak na kalungkutan na para bang may gusto siyang sabihin ngunit hindi na niya nagawa. Umiling ako. Pilit na iwinawaksi ang imaheng iyon. Hindi. Ayos lang siya. Magiging maayos din siya. Pero bakit sa ospital? Bakit sa emergency? Naalala ko ang bawat maliit na detalye kagabi. Noong naghahain siya ng hapunan, ninginitian niya ako. Bakit hindi ko napansin ang ngiting iyon kagabi? May kaunting pilit, pagod. Noong pinag-uusapan ng ate ko ang pera, yumuko lang siya. Akala ko, inaamin niya ang kasalanan niya. Yun pala, nanahimik siya dahil hindi niya masabi, dahil natatakot siyang mag-isip ako ng iba. At ako, hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Tiningnan ko lang ang mga numero sa bank account, naniwala sa sinabi ng ate ko at hinusgahan siya. Nagsimulang tumulo ang luha ko. Ang malamig na hangin ng umaga ay humahampas sa aking mukha na nagpapalamig dito. Hindi ko pinunasan. Hinayaan ko lang. Karapat-dapat akong umiyak. Karapat-dapat akong maramdaman ito. Ako ang pinakamasamang asawa sa buong mundo. Lumiko ang motor ko sa daan patungo sa ospital. Sa malayo, nakita ko na ang pamilyar na pulang krus. Bumilis ang tibok ng puso ko. Huminto ako sa mismong gate. Muntik nang matumba dahil hindi ko agad na ilabas ang aking paa. Tumakbo ako papasok. Ang labi ng ospital ay puno na ng tao. Ang matapang na amoy ng disinfectant ay sumalubong sa akin. Ang amoy na kinatatakutan ko. Ang iyak ng mga bata, ang bulungan ng mga pamilya, ang tawag sa pangalan ng mga pasyente ay umaalingaw-ngaw sa pasilyo. Tumakbo ako sa information desk, humihingal. Miss, pwede po bang magtanong kung nasaan ang pasyenteng si Maria Santos? Kakadala lang po dito sa ER. Tumingin sa akin ang nurse. May halong awa sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang sumagot. Sandali lang po, titingnan ko. Yumuko siya at nag-type sa keyboard. Nakatayo ako roon, mahigpit ang kapit sa desk, nanginginig. Bawat segundo ay parang isang siglo. Tumingin ako sa paligid, sa mga mukha ng mga taong naghihintay, sa mga saradong pinto ng mga silid. Tumingin muli sa akin ang nurse. Ang pasyenteng si Maria Santos ay nasa emergency room 3. Sa ikalawang palapag, dumiretso po kayo sa hagdanan sa dulo ng pasilyo, tapos kumanan. Hindi na ako nakapagpasalamat, tumakbo agad ako papunta sa hagdanan. Ang mga yabag ko ay umalingaw-ngaw sa malawak na espasyo. Pagdating sa ikalawang palapag, tumakbo ako sa pasilyo. Sa magkabilang gilid ay may mga mahahabang upuan. Maraming kamag-anak ng pasyente ang nakaupo. Ang ilan ay nakatakip ang mukha, ang iba ay tulala. Emergency Room 3. Isang puting pinto na mahigpit na nakasara at sa itaas nito ay isang pulang ilaw na umiilaw. Nakatayo ako sa harap ng pinto, hindi magawang pumasok. Tila hihinto ang puso ko. Itinaas ko ang aking kamay, nanginginig na kakatoksana, ngunit huminto ito sa ere. Paano kung hindi niya nakayanan? Paano kung hindi ako nakahingi ng tawad? Sakto namang bumukas ang pinto. Isang babaeng doktor na nakaputing coat ang lumabas. Seryoso ang mukha. Tiningnan niya ako at nagtanong sa isang tuyong boses, "Kayo po ba ang kamag-anak ng pasyenteng si Maria Santos?" Tumango ako, hindi makapagsalita. Tiningnan ako ng doktor ng matagal, pagkatapos ay bumuntong hininga. "Pumasok po kayo." Pumasok ako sa emergency room. Ang nakakasilaw na puting ilaw ay tumatama sa malamig na sahig. Ang matapang na amoy ng alkohol ay nakakasuka. Sa loob, ang mga doktor at nurse ay nakapalibot sa isang kama. Hindi ko makita ang asawa ko. Nakikita ko lang ang mga puting kurtina na nakapalibot at ang mga anino sa likod nito. Dinala ako ng doktor sa isang sulok, isinara ang kurtina. Tiningnan niya ako ng seryoso. "Kayo po ang asawa ng pasyente." Tumango ako, lumunok. Nanunuyo ang lalamunan ko. "Siya po." "Kumusta na po siya, Dok?" Hindi agad sumagot ang doktor. Tiningnan niya ang mga papel sa kanyang kamay. Pagkatapos ay tumingin sa akin.
Ang kondisyon niya po ay pansamantalang stable na, ngunit may nakita kaming ilang hindi pangkaraniwang senyales. Tila nabunutan ako ng tinik nang marinig ko ang salitang stable, ngunit ang kasunod na sinabi ng doktor ay nagpatigil sa akin. Hindi pangkaraniwang senyales? Ano po iyon? Tinitigan ako ng doktor. Kailangan ko pong magtanong ng ilang bagay. Pakisagot po ng tumpak. Tumango ako, puno ng pag-aalala. Nagsimula ang doktor. Kagabi po, may kinain o ininom ba siyang kakaiba? May nainom ba siyang gamot? Umiling ako. Wala po. Normal lang po ang kinain niya. Sinigang na isda, kanin, at gulay. Nagsulat ang doktor at nagtanong ulit. Habang kumakain, may kakaiba ba siyang naramdaman? Tulad ng pagkahilo, pagsusuka o pananakit ng tiyan? Sinubukan kong alalahanin. Wala po. Normal lang po siyang kumain. Kumunot ang noo ng doktor. Sigurado po kayo? Baka hindi niyo lang napansin na nahimik ako. Tama siya, wala akong napansin. Kagabi, nakatuon lang ako sa sinabi ng ate ko sa mga numero sa bank account. Pinanood ko ba siyang kumain? Kinausap ko ba siya? Hindi. Wala akong ginawa. Naupo lang ako roon, puno ng hinanakit, at hindi siya kinibo. Muli na namang tumulo ang luha ko. Umiling ako, paos ang boses. Hindi ko po matandaan. Nagkaroon po kami ng hindi pagkakaunawaan kagabi. Tiningnan ako ng doktor, may kakaibang tingin. Nagpatuloy siya. Pagkatapos kumain, may ginawa ba siya? May ininom ba siyang iba? May bisita ba kayo? Umiling ako. Wala pong bisita. Ang ate ko lang po ang nasa bahay. Naglinis lang po siya. Tapos nag-away kami. Hindi ko magawang ikwento ang tungkol sa balkonahe. Hindi ko masabi na pinalayas ko siya at ikinandado ang pinto. Ang hiya at pagsisisi ay sumasakal sa akin. Nagsulat ang doktor. Pagkatapos ay huminto at tumingin sa akin, bumaba ang kanyang boses. Alam niyo po ba kung may iniinom na gamot ang asawa niyo? Kahit anong klase, kahit bitamina, herbal o food supplement. Nagtaka ako. Gamot po? Hindi po. Malusog po ang asawa ko. Wala po siyang iniinom na gamot. Maliban na lang po siguro sa iron supplement na iniinom niya paminsan-minsan. Pero bakit po ninyo natanong? Ano po bang nangyari sa asawa ko? Nanahimik ang doktor nang matagal. Tiningnan niya ako. Pagkatapos ang kama at saka ako ulit. Sa mga mata niya, nabasa ko ang pag-aalinlangan at isang hindi maipaliwanag na pag-aalala. Sa wakas, nagsalita siya. Dahan-dahan, bawat salita. Nang dalhin siya rito, ang pasyente ay comatose, ang kanyang mga pupil ay lumiit, at ang tibok ng puso ay abnormal na mabagal. Nag-conduct kami ng agarang blood test. Lumabas sa resulta na mayroong mataas na antas ng huminto siya, tinitigan ako sa mata. Nanigas ang buo kong katawan, kumakabog ang puso ko, mataas na antas ng ano po. Nagpigil ako ng hininga. Nagpatuloy ang doktor. Ang boses niya ay malinaw sa tahimik na emergency room. Mataas na antas ng sleeping pills, sapat na para maging sanhi ng kamatayan kung hindi naagapan. Natigilan ako, hindi makapaniwala. Magpapakamatay ang asawa ko. Mahina siya, pero hindi ko kailanman inisip na kaya niyang gawin ang ganoong bagay. Dok, sigurado po ba kayo? Ang asawa ko, hindi niya. Umiling ang doktor, ibinigay sa akin ang resulta ng test. Malinaw po ang resulta, mataas ang concentration ng sleeping pills sa dugo niya. Kinailangan naming magsagawa ng agarang gastric lavage. Kinuha ko ang papel, nanginginig ang kamay, tiningnan ang mga numero at salita na hindi ko maintindihan. Umiikot ang aking isipan, magpapakamatay. Balak niyang magpakamatay, at ako. Ikinandado ko ang pinto ng balkonahe. Pinabayaan siya sa malamig na gabi. Akala ko nagtatampo lang siya, na mawawala rin iyon. Hindi ko alam na uminom na pala siya ng gamot bago pa man. Hindi ko alam na lumabas siya sa balkonahe, hindi para iwasan ako, kundi para harapin ang kamatayan. Tiningnan ako ng doktor,
puno ng kahulugan ang kanyang mga mata. Alam niyo po ba kung madalas siyang gumamit ng sleeping pills o bago lang niya ito binili? Umiling ako. Hindi ko po alam. Hindi naman siya nagrereklamo na hindi makatulog. Wala akong nakikitang iniinom niyang gamot. Nagsulat ang doktor at sinabi sa akin, maghintay po muna kayo rito. Kailangan pa naming gumawa ng ilang mas malalim na pagsusuri. May iba pa pong mga resulta na hindi normal. Tumalikod siya at umalis, iniwan akong nakatulala sa pasilyo. Napaupo ako sa upuan, napahawak sa aking ulo. Magulong mga isipan ang umiikot sa akin. Bakit niya ginawa iyon? Dahil lang sa ilang libong piso? Dahil nagalit ako at pinalayas siya? O may iba pang dahilan? Naalala ko ang mga nakaraang araw, madalas siyang pagod at tulala. Tinanong ko siya, sabi niya trangkaso lang, ayos lang siya. Naniwala ako, hindi ko pinansin. Mga 20 minuto ang lumipas, bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang doktor, ngunit hindi siya nag-iisa. Kasunod niya ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaputing coat din, marahil isang doktor mula sa ibang departamento o ang pinuno ng departamento. Pareho silang lumapit sa akin, seryoso ang mukha. Bumilis ang tibok ng puso ko. Anong nangyayari? Bakit ang dami nila? Nagsalita ang babaeng doktor. Ginoo, nakuha na po namin ang karagdagang resulta ng pagsusuri. At may natuklasan kaming lubhang nakakabahala. Huminto siya, tumingin sa kanyang kasama. Lumapit ang lalaki, may hawak na folder. Itinuro niya ito. Sa dugo ng inyong asawa, bukod sa sleeping pills, nakakita kami ng kaunting bakas ng isang hindi kilalang kemikal. Ang kemikal na ito ay hindi sangkap ng anumang karaniwang sleeping pills. Natulala ako. Kemikal? Anong klaseng kemikal po? Tinitigan ako ng lalaking doktor. Ito ay isang uri ng industrial chemical na karaniwang ginagamit sa pagpreserba ng mga produktong agrikultural o bilang sangkap sa mga iligal na pestisidyo. Lubhang nakakalason ito at maaaring makasira ng atay at nervous system kung maipon sa katawan sa paglipas ng panahon. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Industrial chemical, pestisidyo. Paano nagkaroon niya ng asawa ko? Paulit-ulit akong umiling. Imposible po. Nasa bahay lang po ang asawa ko. Kailanman ay hindi siya humahawak ng mga ganyang bagay. Baka nagkakamali po kayo. Seryoso ang boses ng doktor. 2 beses po naming sinuri, pareho ang resulta. At hindi lang sa dugo, matagal nang nasa katawan niya ang kemikal na ito. Hindi lang nangyari sa isang gabi. Napaupo ako, hindi makapagsalita. Sa isip ko, libu-libong tanong ang lumitaw. Sino? Bakit? Paano? Tumingin ako sa 2 doktor na parang humihingi ng tulong. Kung ganoon, ayos lang po ba ang asawa ko? Maililigtas pa po ba siya? Bumuntong hininga ang babaeng doktor. Ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya, ngunit komplikado ang kanyang sitwasyon. Maaaring uminom siya ng sleeping pills para magpakamatay, ngunit ang pinakadahilan ng panghihina ng kanyang katawan ay dahil sa lason na ito. Huminto siya at nagpatuloy, puno ng kahulugan ang kanyang boses. Kailangan ko pong magtanong ng isang napakahalagang bagay. Pag-isipan niyo po munang mabuti bago sumagot. Kamakailan, mayroon po bang kakaibang kinain o ininom ang asawa niyo? Mayroon po bang nagbigay sa kanya ng anumang pagkain, inumin o gamit? Kahit sino, kahit kamag-anak sa loob ng bahay. Ang tanong na iyon ay parang kidlat na tumama sa isip ko. Kamag-anak sa loob ng bahay, ang ate ko. Naalala ko, ilang araw na ang nakalipas, may dala siyang mga gulay mula sa probinsya. Sabi niya, regalo raw ng kaibigan niya, masustansya. Inutusan niya si Maria na lutuin. Nagtanong pa si Maria kung anong gulay iyon. Ngumiti lang ang ate ko at sinabing masarap. At naalala ko, kagabi, mayroon kaming ulam na ginulay. Medyo mapait, pero inisip kong ganoon talaga ang lasa ng mga gulay mula sa probinsya. Kumain din si Maria. Kumuha pa nga para sa akin. Pero ang ate ko, sinabi niyang busog na siya at hindi kumain ng gulay.
Tumingin ako sa doktor, putlang-putla. Nanginginig ang labi ko, hirap na hirap bago makapagsalita. Mayroon po, isang uri ng gulay na dala ng ate ko. Kagabi po, kinain namin iyon. Tiningnan ako ng doktor, matalim ang tingin. Anong gulay? May natira pa po ba? Pwede niyo po bang dalhin dito? Umalis ako sa ospital na lutang ang isip. Tila huminto sa pag-andar ang utak ko, tanging ang sinabi ng doktor ang umuulit-ulit sa aking tainga. Dalhin mo rito agad, sa lalong madaling panahon. Minaneho ko ang motor pabalik sa bahay, mabigat ang dibdib. Ang bahay na dati kong itinuturing na tahanan ay ngayon ay parang isang crime scene sa aking mga mata. Nakatayo ako sa harap ng pinto, nanginginig habang ipinapasok ang susi. Bumukas ang pinto, pumasok ang pamilyar na espasyo. Ngunit bakit ngayon, napakalamig at banyagan ito? Pumasok ako, bawat hakbang ay mabigat. Tumingin ako sa paligid, hindi bilang isang may-ari ng bahay, kundi bilang isang taong naghahanap ng ebidensya. Malinis at maayos pa rin ang sala. Ang baso ni Maria ay nasa mesa pa rin, may kalahati pang laman. Kinuha ko ito at inamoy. Walang kakaibang amoy. Ibinalik ko ito, tiningnan ang ilalim, may manipis na latak. Hindi ko alam kung ano iyon. Maaring latak lang ng tubig, ngunit bakit ngayon ay kahina-hinala ito sa akin? Maingat kong kinuha ang baso, ibinalot sa plastic bag at inilagay sa aking backpack. Umakyat ako sa silid. Ganun pa rin ang ayos, ngunit may isang bagay na nakakuha ng aking pansin. Sa ibabaw ng kanyang vanity table, maayos pa ring nakahanay ang mga makeup, ngunit ang maliit na kahon ng alahas ay bahagyang nausog. Binuksan ko ito. Nandoon pa rin ang mga hikaw at kwintas, ngunit wala ang kanyang wedding ring. Ang singsing na palagi niyang suot, na hindi niya kailanman hinuhubad. Sinubukan kong alalahanin. Noong nasa ilalim ako ng puno, nakita ko ba ito sa kanyang daliri? Hindi ko matandaan. Masyadong magulo ang eksena noon. Lumabas ako sa balkonahe, nakasara pa rin ang salaming pinto. Ngunit napansin ko sa hawakan ng pinto ang isang mamantika at malabong marka, parang mantsa ng langis o pawis. Yumuko ako sa sahig. Tuyo na ang basa kanina, ngunit sa semento, sa tabi ng pinto, may isang manipis at mahabang itim na hibla. Ginamit ko ang flashlight ng telepono ko. Isang hibla ng buhok. Ngunit hindi ito buhok ng asawa ko. Ang buhok niya ay itim, mahaba at tuwid. Ang hibla na ito ay mas maikli at may kulay kape. Kaninong buhok? Pinulot ko ito at maingat na inilagay sa isang plastik. Lumabas ako sa balkonahe, malamig pa rin ang hangin. Ang mga halaman na inaalagaan ng asawa ko araw-araw ay luntian pa rin. Tumingin ako sa ibaba kung saan siya natagpuan. Pagkatapos ay tumingin ako sa rehas. Nandoon pa rin ang marka ng kanyang sapatos. Ngunit may napansin akong isa pang marka, mas malabo, na para bang may isa pang taong tumayo doon, ngunit sinubukang burahin ang bakas. Sumilip ako sa paligid. Sa isang sulok ng balkonahe, sa likod ng pinakamalaking paso, may nakita ako, isang upos ng sigarilyo. Hindi ako naninigarilyo at lalong hindi ang asawa ko. Ang ate ko, hindi ko pa siya nakitang manigarilyo. Kaya kanino ito? Pinulot ko ito. Ang filter ay puti pa, hindi pa nasisira ng ulan o hangin. Mukhang bago pa ang sigarilyo. Marahil ay hinit-hit lang kagabi o kaninang umaga. Inilagay ko ito sa plastik kasama ang hibla ng buhok. Habang abala ako, nakarinig ako ng ingay mula sa hagdanan. Mga yabag na pamilyar. Ang ate ko. Pumasok siya sa silid. Mukha pa rin siyang takot. Ngunit nang makita niya ako sa balkonahe, bahagyang kumunot ang kanyang noo, isang mabilis na sulyap, ngunit nahuli ko iyon. Nakauwi ka na pala? Kumusta na ang asawa mo? Ayos lang ba siya? Tanong niya, tila nag-aalala, ngunit bakit parang pilit? Tiningnan ko siya ng tahimik. Pagkatapos ay nagtanong ako, sinubukan kong maging kalmado. Ate, kagabi, bukod sa aming dalawa ni Maria, may iba pa bang nandito? May nakita ka bang estranghero na pumasok sa bahay?
Nagbago ang ekspresyon ng ate ko, mabilis na nawala at bumalik sa normal. Estranghero? Wala. Maaga akong natulog kagabi. Wala akong nakita. Bakit mo natanong? Masyadong mabilis at makinis ang sagot niya, na para bang handa na. Tiningnan ko siya sa mata. Umiwas siya ng tingin. Nakita ko kasi itong upos ng sigarilyo sa balkonahe. Hindi ako naninigarilyo. Hindi rin ang asawa ko. May alam ka ba kung sino? Inilahad ko ang upos. Tiningnan niya ito. Bahagyang namutla. Hindi ko alam. Baka inihagis lang ng kapitbahay o ng kaibigan na bumisita. Nasa 3 palapag kami. May harang ang balkonahe. Paano maihahagis iyon? Hindi ako umimik. Itinago ko ang upos. Nakatayo lang siya. Magkasalikop ang mga kamay. Nakita kong bahagyang nanginginig ang mga kamay niya. Nagtanong ulit ako. Ate, yung mga gulay na dala mo noon may natira pa ba? Gusto ko sanang lutuin. Nagulat siya. Gulay? Yung mula sa probinsya. Ubos na. Niluto na lahat kagabi. Sabi ko, ganoon ba? Sayang naman. Sabi ng doktor, baka food poisoning ang nangyari sa asawa ko. Gusto nilang suriin ang mga kinain niya. Balak ko sanang ipatest. Namutla ang ate ko. Gumalaw ang labi niya ngunit walang masabi. Pagkaraan ng ilang sandali, pautal-utal siyang nagsalita. Food poisoning? Paano nangyari yon? Malinis yung gulay. Galing sa taniman ng kaibigan ko yon. Tinitigan ko siya. Sinong kaibigan ate? Para matanong ko kung may kakaiba silang itinatanim. O baka pwede kong hingin ang numero niya para makasiguro lang. Umatras siya ng isang hakbang, putlang-putla. Numero? Hindi ko matandaan. Matagal na kaming hindi nag-uusap. Pero, Marco, siguro hindi dahil sa gulay. Baka dahil lang sa panahon, mahina lang talaga ang katawan niya. Hindi na ako nagsalita. Tiningnan ko ang silid. Tiningnan ko ang ate ko. Biglang nag-iba ang lahat. Ang mga pamilyar na dingding, ang mga gamit, lahat ay tila tumitingin sa akin ng may pagdududa. At ang ate ko, ang ate na pinagkakatiwalaan ko, ay nakatayo sa harap ko na may mukhang puno ng kasinungalingan. Lumabas ako ng silid, bumaba ng hagdan. Sa paanan ng hagdan, huminto ako at lumingon. Nandoon pa rin ang ate ko, malabo ang kanyang anino sa dilim. Isang malaking tanong ang umalingaw-ngaw sa isip ko. Bukod sa amin, sino pa ang nandito kagabi? Hindi ako umuwi. Dumiretso ako sa kaibigan kong pulis. Ben ang pangalan niya, kaklase ko noong high school. Mahigit 20 taon na kaming magkaibigan. Nagkita kami sa isang coffee shop. Tinitigan niya ako at nagtanong, "Anong nangyari sa'yo? Mukha kang nawawala sa sarili." Hindi ako sumagot. Inilabas ko lang lahat ng laman ng backpack ko, ang baso, ang hibla ng buhok, ang upos ng sigarilyo at ikinuwento ang lahat. Pahimik na nakinig si Ben. Nang matapos ako, seryoso siyang tumingin sa akin. "Alam mo Marco, ang kwento mo ay hindi na lang problema ng pamilya." Lumunok ako. "Alam ko, kaya nga ako lumapit sa'yo." Kinuha ni Ben ang mga ebidensya at sinuri. "May nakakaalam ba na kinuha mo ang mga ito?" Umiling ako. "Ako lang at ang ate ko. Galing ako sa bahay ngayon lang." Tumango si Ben. "Sige, ako na ang bahala. Ipapadala ko ito para masuri, pero kailangan nating ilihim ito. Huwag mong ipapaalam kahit kanino, lalo na sa ate mo." Tiningnan ko siya nang may pag-aalala. "Pero paano kung may lason nga?" Bumuntong hininga si Ben. "Kung totoo, hindi na ito pribadong bagay. May kinalaman na dito ang batas, ang buhay ng isang tao. Kailangan ko nang i-report ito sa itaas at opisyal na tayong kikilos." Natulala ako. Batas, imbestigasyon, mga salitang hindi ko inakalang magiging bahagi ng buhay ko. Tiningnan ako ni Ben, bumaba ang kanyang boses. "Alam mo ba na kung mapatunayan na may nagtangkang lasunin ang asawa mo, napakabigat ng kaso nito, at kung kamag-anak pa ang gumawa, mas lalong hindi mapapalampas." Nanginig ako. "Ang ate ko?"
Talaga bang kaya niyang gawin iyon? At kung oo, bakit? Tumingin ako kay Ben na parang humihingi ng tulong. Anong gagawin ko ngayon? Gusto ko lang malaman ang totoo. Ipinatong ni Ben ang kamay sa balikat ko. Sa ngayon, umuwi ka. Maghintay ka. Huwag kang gagawa ng kahit ano. Huwag mo nang tanungin ang ate mo. Huwag kang magpapakita ng anumang senyales na nagdududa ka. Kung siya nga ang may gawa at nalaman niyang naghihinala ka, gagawa siya ng paraan para pagtakpan ito. Mas lalong gugulo ang lahat. Lumunok ako at tumango. Nagpatuloy si Ben. Hintayin mo ako. Kakausapin ko ang laboratorio para mapabilis ang pagsusuri. Tatawagan kita agad kapag may resulta na. Pero tandaan mo, huwag kang kikilos ng mag-isa. Malaking bagay ito. May kinalaman dito ang batas at buhay ng tao. Naintindihan mo ba? Umuwi ako sa gitna ng ambon. Madilim at tahimik ang bahay. Binuksan ko ang ilaw at naupo, tumingin sa paligid. Ganun pa rin ang lahat. Pero bakit napakalamig? Nasa silid niya ang ate ko, nakasara ang pinto. Walang ingay. Naupo ako roon, pinakikinggan ang patak ng ulan, ang tiktak ng orasan sa dingding, dahan-dahan ang paglipas ng oras. Tinitingnan ko ang telepono ko. Naghihintay sa tawag ni Ben. Sa bawat pag-vibrate nito, kumakabog ang puso ko, ngunit puro spam messages lang. Naitanong ko sa sarili ko, kung positibo ang resulta, paano ko haharapin ang ate ko at kung hindi siya, sino? Patuloy pa rin ang ulan sa labas. Sa loob ng bahay, mag-isa akong nalulunod sa mga tanong na walang sagot. Nakaupo ako sa madilim na bahay, nakikinig sa ulan, gulong-gulo ang isip. Pumikit ako, sinubukang ayusin ang lahat, ngunit lalo lang gumulo. Ang ate ko, ang ate na palagi kong iginagalang. Mula pagkabata, siya na ang nag-alaga sa akin. Siya ang nagturo sa akin na magsulat, ang tagapagtanggol ko. Ngayon, sa isip ko, siya ang numero 1 suspek. Naalala ko ang tingin niya noong tinanong ko siya tungkol sa gulay. Hindi iyon pag-aalala, kundi takot. Takot na mabisto. Pero bakit niya gagawin iyon? Anong alitan nila ng asawa ko? Mabait si Maria, hindi marunong makipag-away. Ang ate ko, bagamat medyo masungit, hindi ko inakalang kaya niyang manakit ng iba. Dahil ba sa pera o inggit? Umiling ako. Hindi pwede. Pagkatapos ay naisip ko ang nanay ko. Nasa probinsya siya kapag bumibisita. Maayos naman ang pakikitungo nila ni Maria. Ngunit minsan, nagparinig ang nanay ko tungkol sa pagiging hindi marunong mag-asikaso ni Maria. Posible kayang may kinalaman din ang nanay ko? Mabait ang nanay ko? Imposible. Baka ang kasambahay? Mayroon kaming kasambahay na part-time. Si Flora, taga-probinsya rin. Mabait siya at masipag. Gusto siya ni Maria. Pero ano ang motibo niya? O may nag-utos sa kanya? Naalala ko, nagpaalam si Flora ng ilang araw para umuwi dahil may sakit daw ang nanay niya. Totoo kaya? Iminulat ko ang mga mata. Tumingin sa kisame. Tumingin ako sa sulok kung saan madalas maggansilyo si Maria. Doon siya uupo, nakangiti, at sasabihin gagawan niya ako ng scarf para sa taglamig. Sinubukan kong panatilihin ang imaheng iyon, ngunit naglaho ito at napalitan ng kanyang maputlang mukha sa ilalim ng puno, ang kamay na mahigpit na hawak ang papel. Ang papel, bigla kong naalala. Sa gitna ng pagpapanik, ibinigay ko iyon sa doktor. Nasa ospital iyon. Ano ang nakasulat doon? Patawad. May sakit si nanay. Natatakot akong mag-isip ka ng iba. Pero may iba pa ba? May nabanggit bang pangalan? Hindi ko matandaan. Naisip ko ang mga kapitbahay. Si Mang Tonyo na madalas bumisita at kumustahin si Maria. Mukha siyang mabait, pero minsan parang matagal siyang tumitig sa asawa ko. O si Aling Susan sa tapat na mahilig magkalat ng tsismis tungkol kay Maria. Posible kayang dahil sa inggit, napahawak ako sa ulo, sunod-sunod ang mga pagdududa. Bawat taong naiisip ko, nakakahanap ako ng dahilan para paghinalaan, pagkatapos ay sisisihin ko ang sarili ko.
Kamag-anak sila, mababait na kapitbahay. Paano? Pero kung hindi sila, sino? May pumasok ba sa bahay namin ng hating gabi? Naglagay ng lason sa pagkain? Ang upos ng sigarilyo, ang hibla ng buhok, hindi iyon basta-basta lilitaw. May ibang tao dito. Malapit sa asawa ko. Noong gabing iyon mismo, tumingin ako sa silid ng ate ko. Nakasara pa rin ang pinto. Ano ang ginagawa niya sa loob? Natutulog o nag-aalala o tumatawag sa kung sino? Tatayo sana ako para umakyat, ngunit naupo ulit. Hindi, sabi ni Ben, maghintay ako. Naupo ako. Tinakpan ang mukha. Muli na namang tumulo ang luha ko. Naaawa ako sa asawa ko. Kinamumuhian ko ang sarili ko at natatakot ako. Natatakot sa katotohanan. Kung lalabas ito, baka isa sa mga mahal ko sa buhay ang kailangan kong harapin. Natatakot na ang linya sa pagitan ng pamilya at kaaway ay napakanipis pala. Nag-vibrate ang telepono ko. Si Ben. Kumabog ang puso ko. Sinagot ko ito, nanginginig. Ben, may resulta na ba? Seryoso ang boses niya sa kabilang linya. Oo, may resulta na. Manatili ka diyan. Papunta na ako. Pagkalipas ng 15 minuto, dumating si Ben, basang-basa ng ulan, ngunit seryoso ang mukha. Alam kong may mahalaga siyang sasabihin. Naupo siya, kinuha ang isang selyadong sobre. Nandito na ang resulta. Inilapag niya ito sa mesa. Kinuha ko ito, ngunit hindi ko binuksan. Tumingin ako sa kanya. Sabihin mo na sa akin. Ano ang laman niyan? Bumuntong hininga si Ben. Sa baso ng tubig, may bakas ng parehong industrial chemical na nakita sa dugo ng asawa mo. Mababa ang concentration, pero sapat na para makumpirma. Tila huminto ang puso ko, at ang hibla ng buhok. Tiningnan ako ni Ben. Pagkatapos ng DNA test, tumugma ito sa isang taong hindi mo inaasahan. Lumunok ako. Sino? Tumingin si Ben sa paligid. Nasaan ang ate mo? Itinuro ko ang itaas. Nasa silid niya, hindi pa bumababa mula kanina. Tumango si Ben. Mabuti. Lumapit siya at bumulong. Ang buhok na ito, kinumpara ko sa data natin. Hindi ito sa ate mo o sa nanay mo. Ito ay sa isang babaeng nagngangalang Isabel Reyes, 32 anyos, taga Bulacan. Natigilan ako. Isabel Reyes, hindi ko kilala. Sino yun? Tiningnan ako ni Ben, hindi mo kilala. Pero ang ate mo, kilala siya. Si Isabel Reyes ay matalik na kaibigan ng ate mo mula high school. Magkaklase sila, magkababayan. Natulala ako. Kaibigan ng ate ko? Pero bakit nasa balkonahin namin ang buhok niya? Kailan siya pumunta dito? Nagkibit balikat si Ben. Hindi ko pa alam. Pero may mas mahalaga. Si Isabel Reyes ay kasalukuyang nagtatrabaho sa isang pabrika ng pestisidyo. Ang lugar na ito ay gumagawa ng mga industrial chemical kasama na ang uri na nakita sa dugo ng asawa mo. Nanlamig ang buo kong katawan. Ibig mong sabihin, kinuha niya ang kemikal mula sa trabaho niya. Tumango si Ben. Malamang, at may isang tao na nagpapasok sa kanya sa bahay niyo, nagbigay ng pagkakataon para malapitan niya ang asawa mo. Isang taong tagaloob, pamilyar sa gawain ng pamilya, alam ang oras, alam kung ano ang kinakain ng asawa mo. Tumingin ako sa itaas, sa nakasarang pinto ng silid ng ate ko. Ang ate ko, pinigilan ako ni Ben. Huwag muna tayong mag-conclude. Pinapabantayan ko na si Isabel Reyes. Kung siya ang direktang gumawa, dapat may nag-utos sa kanya. At malamang, iyon ang taong may motibo laban sa asawa mo. Tiningnan ko si Ben, lumalabo ang paningin. Anong motibo? Mabait ang asawa ko, wala siyang inaaway. Nanahimik si Ben sandali. Tiningnan ko ang call logs ng ate mo. May isang numero na paulit-ulit niyang tinatawagan. Iyon ang numero ni Isabel Reyes. At ang huling tawag nila ay 11 ng gabi, bago lumabas sa balkonahe ang asawa mo. Akala ko, nagkamali ako ng dinig. 11 ng gabi? Ibig sabihin, tumango si Ben, oo, at mga 30 minuto pagkatapos ng tawag na iyon, may isang babaeng nakasumbrero at face mask na nakunan ng CCTV sa tindahan sa kanto.
Pumasok siya sa eskinita niyo. Pagkalipas ng 1 oras, umalis din siya. Nanginig ako, hindi makapagsalita. Tiningnan ako ni Ben. Kailangan mong maging kalmado. May malinaw na tayong lead, pero kailangan pa ng mas matibay na ebidensya. Irerekomenda ko na halughugin ang bahay ni Isabel Reyes at ipatawag ang ate mo para sa investigasyon. Natulala ako, nakatingin sa itaas. Sa tahimik na bahay, tanging ang tibok ng puso ko ang naririnig ko. Tumayo si Ben, tinapik ang balikat ko. Manatili ka dito, huwag kang gagawa ng kahit ano. Babalik ako kapag may balita na. Umalis siya, iniwan akong mag-isa sa dilim kasama ang pangalang Isabel Reyes. Nakaupo ako roon, nakatingin sa hagdanan, gulong-gulo ang isip, Isabel Reyes. Ang pangalang iyon ay paulit-ulit sa aking tainga, matalik na kaibigan ng ate ko. Ang posibleng naglagay ng lason sa pagkain ng asawa ko. Pero ang ate ko, may kinalaman ba siya o ginamit lang siya? Habang nag-iisip, narinig kong bumukas ang pinto sa itaas. Ang ate ko, bumaba siya, pagod ang itsura, namumula ang mga mata, tumingin siya sa akin, pagkatapos ay sa paligid, na para bang may hinahanap. Umalis na si Ben? Narinig ko kayong nag-uusap. Nanginginig ang boses niya. Tiningnan ko siya, hindi sumagot. Tinitigan ko lang ang kanyang mga mata, ang kanyang mukha, ang mukha ng kapatid na minahal at iginalang ko sa loob ng 30 taon. Nailang ang ate ko sa tingin ko. Bakit ganyan ka makatingin? May problema ba? Huminga ako ng malalim at nagsalita sa isang nakakagulat na kalmadong boses. Ate, may itatanong ako sa iyo. Sagutin mo ako ng totoo. Natigilan siya. Namutla. Ano yun? Tumayo ako at lumapit sa kanya. Tinitigan ko siya sa mata. Kilala mo ba si Isabel Reyes? Nanginig ang buong katawan ng ate ko. Gumalaw ang labi niya ngunit walang lumabas na salita. Pagkaraan ng ilang sandali, pautal-utal siyang sumagot. Si Isabel. Kaibigan ko siya. Bakit mo natanong? Hindi ko inalis ang tingin ko. Noong gabing nangyari ang insidente, nandito ba siya? Umatras siya. Sumandal sa dingding. Putlang-putla. Hindi. Wala. Bakit naman siya mapupunta dito? Nabasag ang boses niya, nanginginig. Inilabas ko mula sa sobre ang hibla ng buhok. Ang buhok na ito ay nakita sa balkonahe natin noong gabing iyon. Sinuri na ito sa DNA test. Kay Isabel Reyes, ito. Ipaliwanag mo, ate. Bakit nasa balkonahe natin ang buhok ng kaibigan mo ng hating gabi? Tiningnan ng ate ko ang hibla ng buhok. Nanlaki ang mga mata sa takot. Paulit-ulit siyang umiling. Hindi. Imposible. Hindi ko alam. Lumapit pa ako. Nagsimulang mabasag ang boses ko. Ano pa ang hindi mo alam? Alam mo bang may lason sa dugo ng asawa ko? Ang lason na araw-araw hinahawakan ng kaibigan mo sa trabaho niya. Alam mo ba yon? Napaluhod ang ate ko, tinakpan ang mukha. Nanginig ang kanyang mga balikat ngunit walang luhang lumalabas. Nakatayo ako roon. Tinitingnan siya. Parang pinipiga ang puso ko. Magsalita ka. Ate, ikaw ba ang nagpapasok sa kanya dito? Ikaw ba ang tumulong sa kanya na lagyan ng lason ang pagkain ni Maria? Bakit? Anong kasalanan niya? Inalis ng ate ko ang mga kamay sa kanyang mukha. Tumingin siya sa akin. Namumula ang mga mata niya, ngunit walang luha. Sa mga matang iyon, nabasa ko ang takot, ngunit mayroon pang iba, pagsisisi. Isang sakit na hindi ko mapangalanan. Tiningnan niya ako, nanginginig ang labi. Marco, hindi. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na magkakaganito. Sabi ni Isabel, gusto lang niyang pahinain ang katawan niya para hindi ka na niya pahirapan. Sabi niya, may paraan siya para tulungan ako, para tulungan ka. Natigilan ako. Pahinain? Pahirapan? Anong sinasabi mo? Sino ang nagpapahirap sa akin? Yumuko ang ate ko, humikbi. Ang asawa mo. Kinukuha niya ang pera mo, pinapahirapan ka niya. Nakikita kitang nagtatrabaho araw-gabi tapos siya. Kinukuha lang lahat. Naaawa ako sa'yo.
Gusto ko lang kung ano ang makakabuti sa'yo. Umatras ako, hindi makapaniwala. Makakabuti sa akin. Gusto mong makabuti sa akin kaya mo sinaktan ang asawa ko. Umiikot ang isip ko. Tiningnan ko ang ate ko, ang kapatid na mahal ko, na parang isang estranghero. Alam mo ba kung para saan ang pera? Para sa pagpapagamot ng nanay niya. Malubha ang sakit ng nanay niya, kailangan ng operasyon. Itinago niya sa akin dahil ayaw niyang mag-alala ako. Tahimik siyang nagpapadala ng paunti-unti. Nagdurusa siya, nag-aalala, pero hindi siya nagreklamo. Tumingin ang ate ko, gulat na gulat. Walang masabi. Tiningnan ko siya, nagsimulang tumulo ang luha ko. At ikaw, naniwala ka sa kaibigan mo at sinaktan mo ang asawa ko. Alam mo bang noong gabing iyon, uminom siya ng sleeping pills para magpakamatay? Gusto niyang mamatay dahil sa kahihiyan, sa sakit. Dahil akala niya hindi siya pinagkakatiwalaan ng asawa niya. Muntik na siyang mamatay. Alam mo ba yun? Humagulgol ang ate ko. Patawad, patawad. Hindi ko alam, sabi ni Isabel. Kaunti lang daw. Walang mangyayari. Itinulak ko ang kamay niya. Walang mangyayari? Nasa ospital siya, puno ng lason ang katawan niya. Tapos sasabihin mong walang mangyayari? Tumalikod ako, ayoko na siyang tingnan. Tumingin ako sa balkonahe kung saan nakaupo ang asawa ko sa malamig na gabi na may durog na puso. Pagkatapos ay tiningnan ko ang aking mga kamay. Ang mga kamay na nagkandado ng pinto, kaming dalawa, ang ate ko at ako, sa aming sariling paraan ay nagtulak sa kanya sa bingit ng kamatayan. Nanginginig ang boses ng ate ko sa likuran. Marco, alam kong mali ako. Pero si Isabel, lumingon ako. Anong tungkol kay Isabel? Lumunok ang ate ko, takot ang mga mata. Si Isabel, hindi lang niya sinunod ang gusto ko. May sarili siyang motibo. Sabi niya, ang asawa mo raw ang dahilan ng pagkamatay ng kuya niya. 3 taon na ang nakalipas. Natigilan ako, na para bang binuhusan ng malamig na tubig. Ang asawa ko, pumatay sa kuya ni Isabel Reyes. Kailan pa? Hindi niya kailanman nabanggit. Tiningnan ko ang ate ko. Anong kwento yan? Sabihin mo ng malinaw. Nanginginig na ikinuwento ng ate ko. 3 taon na ang nakalipas, na aksidente sa trabaho ang kuya ni Isabel. Magkasama sila sa pabrika ng asawa mo bago kayo ikasal. Namatay ang kuya niya. Sabi ng pamilya ni Isabel, kasalanan daw ni Maria. Hindi raw sumunod sa safety procedures kaya nadamay ang kuya niya. Naalala ko, oo, nagtrabaho si Maria sa pabrika ng ilang taon pero hindi siya nagkwento ng aksidente. Ang alam ko, umalis siya dahil nagsara ang kumpanya. Mayroon pala siyang madilim na nakaraan. Nagpatuloy ang ate ko, idinemanda nila si Maria pero kulang ang ebidensya na dismiss ang kaso. Simula noon, galit na sila sa kanya. Nang ikwento ko kay Isabel ang tungkol sa pera, sabi niya, sinabi ko na nga ba, ang babaeng yan, pinatay niya ang kuya ko, ngayon naman, pinapahirapan niya ang kapatid mo. Kailangan nating turuan ng leksyon. Humigpit ang kamao ko. Leksyon? Ang paglason at pagtulak sa isang tao sa pagpapakamatay ay isang leksyon? Tiningnan ko ang ate ko, nanginginig habang nagkukwento, sumisikip ang dibdib ko. Hindi dahil sa galit, kundi sa isang mas malalim na sakit. Ang sakit na malaman kung paano nagiging bulag ang isang tao. Dahil sa galit, pumikit ako. Nakita ko ang 2 imahe. Si Maria, isang mabait at tahimik na babae, at si Isabel Reyes. Isang babaeng nagkimkim ng galit sa loob ng 3 taon. Sino ang tunay na biktima? Si Maria. Kung may kasalanan man, maaaring hindi sinasadya. Si Isabel, na biktima noon, ay naging salarin ngayon, isang walang katapusang siklo ng paghihiganti. At ako, nasa gitna ng lahat, ang puso ko ay hati-kalahati para sa asawa ko, kalahati para sa ate ko. Napaupo ang ate ko sa sahig, umiiyak, patawad. Simpleng bagay lang ang nasa isip ko, napahinain lang siya para hindi ka na niya maubos. Hindi ko alam na may iba palang plano si Isabel. Sabi niya, kaunti lang. Ang tanga ko, Marco.
Tiningnan ko siya, sobrang sakit. Alam kong mahal niya ako, pero ang pagmamahal na iyon, nang samantalahin ng galit, ay naging sandata. Hindi ko siya masisisi ng buo, pero hindi ko rin siya mapapatawad ng ganun-ganun na lang. Nakatayo lang ako roon, pinapanood siyang umiyak, pinapanood ang pagguho ng aming pamilya. Tumingin ako sa altar, sa larawan ng aming ama. Itinuro niya sa akin na ang pamilya ang pinakamahalaga. Itay, nakikita mo ba? Ang pagmamahal na ito ang sumira sa amin ngayon. Lumingon ako sa ate ko. Ate, alam mo ba na kung noong gabing iyon, imbes na makinig ka kay Isabel, kinausap mo ako, kinausap mo si Maria, baka iba ang nangyari. Nakapagpaliwanag sana siya, naintindihan sana kita, at hindi ka sana nagamit. Tumingin siya sa akin, walang masabi. Nagpatuloy ako, nakakabulag ang galit ate, nawawala ang tama at mali. Nabulag si Isabel ng galit. Ikaw naman, nabulag ka ng pagmamahal. Pareho kayong mali. Humagulgol ang ate ko, niyakap ang mga binti ko. Marco, patawad. Ipinatong ko ang kamay sa balikat niya, walang imik. Sa labas, patuloy pa rin ang ulan, ang silid ay puno ng dilim at luha. Tumingin ako sa balkonahe kung saan nakaupo ang asawa ko sa malamig na gabi na may durog na puso. Naisip ko, kung sa simula pa lang, may isa sa amin na naglakas loob na mag-usap ng tapat, nangyari kaya ito. Kung tinanong ko si Maria tungkol sa pera, imbes na maghinala, kung tinanong ako ng ate ko tungkol sa sitwasyon, imbes na maniwala sa iba, kung kinausap ni Isabel si Maria para alamin ang totoo, imbes na magkimkim ng galit, pero walang kung sa buhay. Ang nangyari ay nangyari na, nag-iwan ng isang mapait na aral para sa aming lahat. Kinabukasan, maaga akong pumunta sa ospital, tahimik ang pasilyo. Huminto ako sa harap ng silid ni Maria, pero hindi ko magawang buksan ang pinto. Inihanda ko na ang lahat ng sasabihin ko. Hihingi ako ng tawad. Ikwento ko ang lahat. Sasabihin kong mahal ko siya, na naniniwala ako sa kanya, na hindi ko siya iiwan. Pero nang bumukas ang pinto, naglaho ang lahat ng salitang iyon. Nakahiga si Maria sa puting kama. Payat ang mukha, maputla, nakapikit. Napakaraming tubo ang nakakabit sa kanya. Ang tunog ng ventilator ay parang nagbibilang ng oras. Nakatayo ako sa pinto. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ako, walang imik. Ang tingin na iyon, walang galit, walang paninisi, walang hinanakit, blanko, na parabang ang kaluluwa niya ay nasa malayo na. Lumapit ako. Naupo sa tabi niya. Hinawakan ko sana ang kamay niya, ngunit iniwas niya ito. Isang bahagyang pag-iwas, ngunit parang piniga ang puso ko. Yumuko ako. Mahal, bulong ko, patawad. Nanahimik si Maria. Tumingin ako sa kanya. Blanko pa rin ang mga mata niya. Pagkatapos ay pumikit siya. Tumalikod sa akin. Isang butil ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Nakaupo ako roon. Tinitingnan ang luhang iyon. Durog ang puso. Gusto ko siyang yakapin, pero hindi ko magawa. Ang pananahimik niya ang sagot. Sinasabi nito sa akin na ang sugat ay napakalalim, na ang anumang paghingi ng tawad ay walang saysay. Alam ko na, mahina akong sabi. Alam ko na ang lahat. Tungkol sa pera para sa nanay mo, tungkol sa gulay, at tungkol kay Isabel Reyes. Bahagyang nanginig ang kanyang balikat. Pagkaraan ng ilang sandali, humarap siya sa akin. Sa pagkakataong ito, may kaunting kislap sa kanyang mga mata, hindi pag-asa, kundi pagkabigla. Bumulong siya. Alam mo ba kung ano talaga ang nangyari sa kuya niya? 3 taon na ang nakalipas. Umiling ako. Pumikit siya ulit. Isa pang luha ang tumulo. Sinubukan ko siyang iligtas. Hinila ko siya, pero huli na. May peklat pa ako sa kamay dahil sa salamin. Itinaas niya ang kanyang payat na kamay. Itinuro ang isang malabong peklat sa kanyang pulso. Hinding-hindi ko makakalimutan ang pagkamatay niya. Pero si Isabel, hindi siya naniwala sa akin. Natigilan ako, tinitingnan ang peklat na iyon. Kaya pala, sa loob ng 3 taon, dala-dala niya hindi lang ang sakit ng pagkawala ng isang katrabaho, kundi pati na rin ang galit ng pamilya nito.
Sinubukan niyang tumulong, pero siya ang sinisi. At ngayon, ako, ang sarili niyang asawa, ay nagduda rin sa kanya. Hinawakan ko ang kamay niya. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito iniwas. Niyakap ko ang kamay na iyon, isinubsob ang aking mukha, at humagulgol ako na parang isang bata. Makalipas ang 1 linggo, lumabas ang lahat. Naaresto si Isabel Reyes. Sa kanyang apartment, natagpuan ang parehong kemikal na nasa dugo ni Maria. Inamin niya ang lahat. Ang 3 taong paghihiganti ay nagtapos sa isang suspended sentence. Ang ate ko, bilang kasabwat, ay paulit-ulit na ipinatawag sa presinto. Sa huli, hindi siya kinasuhan dahil sa kakulangan ng kaalaman sa panganib ng kemikal at sa kanyang kooperasyon. Pero hindi na siya maaaring manatili sa bahay na ito. 1 buwan ang lumipas, umuwi siya sa probinsya. Sa terminal, nag-iyakan kaming dalawa. Naging malungkot at tahimik ang bahay namin. Hindi na gaanong nagsasalita si Maria. Nagluluto pa rin siya, naglilinis, ngumingiti. Pero ang ngiti niya ay malungkot na. Gabi-gabi, nakikita ko siyang nakaupo sa balkonahe. Nakatingin sa ibaba, tatabihan ko siya. Ang balkonahe, kung saan nagsimula ang lahat, ay naging isang bangungot para sa aming dalawa. Minsan, tinanong ko siya, mapapatawad mo ba ako? Matagal siyang nanahimik. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. May malalim na kalungkutan sa kanyang mga mata, ngunit mayroon ding kaunting init. Hindi siya sumagot. Ipinatong lang niya ang kanyang kamay sa akin. Isang marahang pagpisil. Hindi iyon lubos na pagpapatawad. Iyon ay pagtanggap. Pagtanggap na kailangan naming mabuhay kasama ang mga sugat na ito habang buhay. Si Ben, dumadalaw pa rin. Si Isabel daw ay lumipat na sa ibang lugar. Ang ate ko naman, araw-araw na nasa simbahan, ipinagdarasal ang kanyang mga kasalanan. Tumawag ang nanay ko, humihingi ng tawad kay Maria. Ngumiti lang si Maria. Kahapon, mag-isa akong lumabas sa balkonahe. Malamig ang hangin. Tumingin ako sa ibaba, sa puno ng nara. Tumingin ako sa langit at nagtanong, may nakikita pa kayang asul ang asawa ko o puro abo na lang ang kulay ng mundo niya? Narinig ko ang mga yabag niya. Lumabas siya, may dalang 2 tasa ng mainit na tsaa. Sumandal kami sa rehas, tahimik na pinanood ang pag-ambon. Mainit ang tsaa sa aking mga kamay, ngunit may isang bahagi ng puso ko na nanlalamig pa rin. Mahal, mahinang sabi ni Maria. Lumipat na tayo ng bahay. Tiningnan ko siya. Nakatingin siya sa malayo. Hindi ko na kayang manatili dito. Sa tuwing lalabas ako sa balkonahe, naaalala ko, tumango ako, hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Sige, lilipat tayo, kahit saan mo gusto. Pumasok kami sa loob, isinara ang pinto. Sa malabong salamin, ang balkonahe ay malabo sa gitna ng ulan. Isang bahagi ng buhay namin ang namatay doon. Pero alam kong magpapatuloy kami. Mabubuhay kasama ang mga sugat, ang mga aral, at ang isa't isa dahil sa huli. Kami pa rin ang magkasama. Habang isinusulat ko ito, nanginginig pa rin ang kamay ko dahil ang nakaraan ay sariwa pa rin. Gusto kong ibahagi sa inyo ang mga aral na hindi itinuturo sa paaralan. Aral 1, huwag humusga. Kung hindi alam ang buong kwento, tiningnan ko ang mga numero at naniwala sa tsismis. Hinusgahan ko ang asawa ko, ang kapalit ay halos buhay niya. Aral. Das. Walang mareresolba ang galit. Nagkimkim ng galit si Isabel at nawala sa kanya ang lahat. Kung nag-usap lang sila ni Maria, baka iba ang nangyari. Aral 3. Ang pagmamahal ay kailangan ng talino. Mahal ako ng ate ko, pero ang pagmamahal na iyon ay naging bulag at nagamit ng iba. Aral 10. Ang pamilya ang lugar kung saan pinakamadaling masaktan. Dahil sa tiwala, kapag pumasok ang duda, ito ang pinakamasakit sa bawat pamilya. May mga hindi nasasabi, mga pasanin, mga sakripisyo. Hindi ko nakita ang sakripisyo ng asawa ko at nagbayad kaming lahat. Tinitingnan ko si Maria ngayon. Ang sugat sa puso niya ay marahil hindi nagagaling, pero nandito pa rin siya, hawak ang kamay ko.
At sapat na iyon sa akin. Ang huling aral na natutunan ko. Minsan, ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa nakaraan, kundi ang pagtanggap na mabuhay kasama nito at piliing magpatuloy ng magkasama. Sa bahay ninyo, mayroon bang tahimik na nagdurusa? May sakit bang hindi mo alam? Huwag nating hayaang huli na ang lahat. Ngayong hapon, lumabas ulit ako sa balkonahe, hindi para parusahan ang sarili, kundi para umupo lang doon. Ang balkonahe ngayon ay hindi na isang lugar ng bangungot, kundi isang paalala kung gaano karupok ang kaligayahan, na kayang pumatay ng kaluluwa ang pananahimik, at na isang pagkakamali lang ay sapat na para mawala ang pinakamahalaga sa lahat. Nasa loob pa rin si Maria, nagluluto, naghihintay sa akin. Bawat araw ay isang pagkakataon para subukang maghilom. Hindi madali, pero magkasama kami. Kung naantig ka sa kwentong ito, huminto ka sandali, tingnan mo ang iyong tahanan. Mayroon bang tahimik na nagtitiis? May sakit bang hindi mo pa naitatanong? Huwag mong hayaang huli na ang lahat. Salamat sa pakikinig. Kung sa tingin mo ay makabuluhan ito, ibahagi mo para may isa pang mapaalahanan, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pang kwento.